Tama ba? Mon! Tama na ba 'to? Hindi natin alam. Titignan natin kung magwawagi ang ating tinitirang konting kaalaman. Sakit akong tuhod. Diba? Magwawagi ang konting kaalaman. Madilim. Sinusubukan ko lang naman. Medyo maano yung, tapos pag ano, shift plus 2. Naluloko ako. Shift. Kasi sabi niya, dapat shift 2. Sabagay, shift plus 2. Shift 2. Yun. Tapos, wala na ba? Show display names. Ano ba meron dito? Malalaman natin kung talagang gumagana. Mahirap naman yung bunganga ko lang gumagana. Tapos yung ginawa ko, hindi gumana. Wala. Gusto ko yung aso namin. Gusto ko yung magkaroon ng aso na medyo maliit. Tapos, syempre, alam niyo, delikado yung buhay ko. Napaka-VIP ko. Joke lang. So, yung mga bodyguard ko, yung mga maliliit na aso. Tapos, pag may mga bisita, tatakbo doon. Wala na. Tago na sila. At least, alam mong may tao. Kagabi, may huminto dyan na nakamotor. 10:39 PM. Tulog na kami. At tapos mag-aayo-ayo, taupo. 2 sila. Hindi ko pinansin, natutulog na kami, naka-muskit na kami, nandyan na kami sa loob. At talagang alam nyo na kung anong pantulog. Wala naman, haharap ka sa mga lalaki pa yun. Hindi, yung humarap yung aso. O, diba? Tutulog kami. Anong oras na? Ano to? Buti sana kung labi na. Hindi ko alam na sino yun. Ang bilis naman ng 3:48. Ang bilis, no? Ma, 2:45 na, ma. Mag-alas-3 na. Ang tagal niya mag-makeup. Ako kasi, dali ang makeup. Or, pag alam kong aalis ako, gigising ako ng maaga. Tapos, gagawin ko yan. Tapos, matatapos ako ng maaga. At magkakape ako. At least, maganda ka na. Enjoy ka pa sa coffee. Relax ka pa. Diba? Aso namin. Pagising namin, nandiyan ang mga gamit except yung karton. Uupo na ako niyan. Lalapit na yan sa akin, tapos gaganon na yan. Hihiga na yan sa lap ko, sa leg ko. Tapos magpapahaplos na yan. Yan na yun. Tapos magdudugsing-dugsing kami, maglalaro-laro siya. Yung niya, ngipin niya, sarap kumbagin. Kala mo naman kung ganda-ganda yung ngipin niya. Mabuti sana kung pag ganon niya nakikita yung kislap.
kislap ng ngipin. Kislap. Yung kislap. Yung kumikinang ng ngipin, di ba? At least, kahit hindi, okay na ako. Nanggigil ako. Andito siya. Nagpapalambing. Tapos, ang arte sa ulam, buwisit akala niya yung kasama ito mayaman. Syempre ko, nag-aalala. Hindi ko makain. Baka alam yun na. Wala na. Hawa-hawa na. Joke lang. Hawa-hawa. Loko tong babaeng to. Wala na ako sa ano. Ang hirap kasi ito lang. Mahirap. Tsaka medyo sira na pag merong pera. Kasi inuuna ko. Ito uunahin ko. Pag medyo ano na. Nga pala. Basta unahin ko to. Kasi blurred masyado. Ano lang siya. Tinitiis ko lang. Diba? Dapat, yung mga ganun na may sakit, dapat, pinakakain ng maayos. Minamahal ng maayos. Diba? Kasi pag mamahalin mo ng maayos, mamahalin ka rin. Diba? Hindi yung gagamitin mo lang. Da. Kiss ko, be. Wala naman masyadong topic kasi tinatry ko lang siya. Sabi ko matutulog ako, bilis-bilisan niya. Wala na. Mawala na yung antok ko. Kay dari gidabi magsungo-sungo sa bangko nga ni. Hope na naririnig niyo yung message na galing sa puso ko. Within my heart. Hindi naman the bottom of ano nga yun? Kalimutan ko. Diba? Ang ginabantay yun. Dari naman siya. Ara ko sa higad sang banyo. CR. Bangan dali. Hindi ko lang kung tama to. Ginagawa. Kasi pag ganito na siya, talagang dito na ako. Kasi nag-add destination na to eh. So, sa pagkakaalam ko, pwede siyang parang nakakonekta doon sa Facebook at saka sa YouTube ko. Yung sa Instagram ko, ayaw ko kasi yung Gmail ko, hindi ko magagamit. Kasi may gumagamit. At saka same yung password, nakuha nila. Kaya binago ko. Hindi gani. Dari ka man. Dito kasi, pag lumapit ka sa kailongguhan, hindi gani. Sumbagunta kayo. Kaya inaway na galito. Ako. Magturo ako. Si Tito Aping, hindi ko balaan kung akig ko. Hindi. Ako man amo ni o. Anong gani ni? Ba?
I-share ko yung 1 hour ko. Maganda yun. Nagalitan ako ng senior doon. Wala ako. Alam mo kapag utos sa akin. Utusan mo yung anak mo. Kasalanan ka naman. Mataragit, Abi! Wala ako masyado. Yun lang naman. At saka, Since launching to alam nyo, yung Gcash ko, lagi bang nag-updated yan? Kasi, humihingi na naman siya ng code. Humihingi na naman siya ng physical picture ko. Abay, kumpiyansado. Abay, kaninong number to? At laging nasa photo doon. Abay, umiiba yung picture pala nito. Tandaan nyo naman, Gcash. Hello po sa mga Gcash na authorized Gcash or kung sino mang talagang nagbi-business ng Gcash or the owner of the Gcash. Abay, kung maninigurado kayo, tandaan nyo, voter's ID na lang po. Ayun nga nire-request ko. Talaga, hindi naman. Yun yung pinapaliwanag ko. What is the use of national ID? What is the difference of national ID than to voter's ID? Voter's ID is a national. We can use the ID. International. Yan ba? So, the national ID, according to the senior citizen, only limited they can use. How come only limited they can use? Paano niyo ma-explain kung anong ibig sabihin ng word na national? National is the Philippines. Right? All over, all the Philippines. Right? Meaning, we can use any business. Pero hindi sa monkey business. Pwede nating gamitin kung saan. Alam niyo maganda yung Hindi ko kasi nakita yung kung anong nang tignan ko. Alis ka nga dyan! Hindi ko kasi nakita. Aray ko. See? Nahahalata nyo ba? Hello? Nahahalata nyo ba? Kung nakikinig kayo sa lahat ng mga sentimento ko, yun yung mga topic. Lahat. Like China. Like senior citizen. Kaya nga, kung may time po kayo, pakinggan nyo po ang mga live ko, especially sa Facebook. Kasi lahat na sa Facebook. From the start po. Pag day off nyo naman po or paggabi, magbigay kayo ng time na makinig. Lagyan nyo lang ng headset. Hindi ko naman po pinipilit na gawin nyo. Pero, kung interesado po kayo na pakinggan, why not? But, kung ayaw nyo,
wala din ako magagawa. Kasi, kaya nga, di ba? Kapwa Pilipino ang naglalaban ngayon. Di ba? Sam, they are fighting the Scarborough, the West Philippine Sea. Kasi, before kami umalis, last na visit namin, na pagpunta namin sa Tolfo, na talagang nagwala ako. Kasi ayaw ko sa ugali ng mama ko. Na hindi niya alam kung anong nangyayari. Hindi naniniwala sa akin kasi may sakit akong ganito. Na akala niya talaga. Kaya ang hirap sa sitwasyon ko. Dahil ganun yung nanay ko. At dahil ganun ang naririnig niya sa ibang tao. At yung nanay ko, magkaiba yung kaalaman at pinag-aralan ko. At sa kanya. Pero hindi ko naman dinidiscriminate yung mama ko. Kasi, siya pa rin yung pinagmulan ko. Kaya nga, ang hirap ipagtanggol ang sarili ko, lalo na't malaki ang problema ko. Kung yung nanay mo ganun, kung yung mga kapatid mo ganun, wala. Useless. Tignan mo sila, wala. Diba? Saan sila? Na dapat malapit sila, nandito sila as physical. Yung dapat yung nasa emotional at financial. But still wala. Kailangan pang insultuhin ka, paalisin ka. Ganun. Sige lang. Lahat ng mga yun na pinagdaanan ko. May ibabalik sa akin yan na maganda. Kaya nga, ang sabi ko nun sa kuya ko, parang, kasi sinabi niya sa akin na tumawag siya na parang pinapabayaan siya na ganun. Talagang galit ako. Sinabi ko sa kanya, kailan kita pinabayaan? Kailan? Pero since sinabi ko rin sa kanya na parang wala na siyang mahihita sa akin sa pagdating ng araw. Kasi ang pangit ang pangit talaga ng ano namin. Parang, ewan ko. Ganito yung kuya ko, ganito ako. Ganun siya. Perfect. The legal family diary. Yung result ng ginawa mo, napaka-perfect. Kaya nga, pinapanalangin ko na I hope long life sa amin, tatlo, at good health, at maging maayos sa pangangatawan, maayos sa pag-iisip, at lahat ng desires ng nanay ko, kuya ko, at akin, I hope na ibigay ng Panginoon. Kasi, alam niya, mula noon hanggang ngayon, ang laki ng bigat na pinagdaanan ng nanay ko dahil sa kagagawan ng ama ko.
Kaya nga jumping, tapos alis, jumping doon. Diba? Ganun. Ako sa inyo, all the government, especially the who are working, the PNP, AFP, who assign, kahit saang mundo yan, o saang sulok ng Pilipinas na i-assign, ipadala ang pamilyang legal. Kahit mga anak. Pangit kasi na makakakita ka ng babae doon tapos aanakan mo lang, jumping mo lang. Tapos, pag ilang taon, ma-assign ka naman sa iba. May makikita ka na naman doon. Nagja-jumping ka na naman. Tapos uuwi ka naman dito. Nagja-jumping ka. Another, na naman. Gumawa ka ng bato para ipokpok sa ulo mo at sa ulo ng nanay mo, sa ulo ng asawa mo. Ganun yun. At sa ulo ng mga anak mo. Sa future. Kaya ang hirap. Hindi ako nangangarap ngayon na mabuo kami. Kasi wala nang silbi. Hindi pwedeng mabuo to. Kasi matanda na yung tatay ko. Yung lakas niya, nandoon binigay niya. So doon siya mismo hanggang mamatay siya. Doon siya. Yung para sa amin, ibigay niya. Magdusa sila. At ibigay sa amin ang batas na dapat magdusa sila. Ganun ako. Stricto. Sabi ko nga sa babae doon, hindi ko alam kung original or ano. Kung mag-aasawa ka lang naman ng PNP, AFP, or naghahanap ng problema o binugbog ka, or nakita mo ganun, may problema na, ipatanggal mo na sa trabaho. Because you have the right. Kasi aanhin mo yung magiging ama na yan. Kung to the future, mawawala din yan. Kasi lahat ng gabay, mawawalan ng karapatan ang iyong magiging anak. Yung pagiging ama, wala. Kasi doon niya ibibigay kung saan niya makikilala yung bagong babae. Yun yan. Why not na magdidildil kayo ng asin? Kaysa naman, ibang babae ang makinabang sa dapat na para sa inyo. Kaya sabi ko kay mama, noon, ipatanggal talaga yan sa trabaho. Hindi kasi na gano'n. Ang inisip niya dapat na yung makuha siya kasi sacrifice na lang ba? Kasi kailangan ilan yung anak niya. Pero tingnan mo, 1,500 every month. Wala akong pakialam sa mga tulad nila. Kung ginabayan ako at binigay sa akin ang tinatawag na karapatan namin bilang pamilya at nirespeto kami, mapapatawad ko pa sila. Pero yung nangyari sa akin, hindi. Totoo yun. Mana si ama! Alas 3 na. Alas 3 na gali. Totoo yun. Kasi 19 years si kuyang ganun. Ang burden. See, from the start, ilan kami. Andyan na ang bigat sa nanay ko. Tapos yung kuya ko,
pumunta sa'yo para mag-aral. Tapos nakabalik dito, nasira na ang utak. 19 years na nag-sacrifice na naman yung nanay ko. Ang bigat, mas lalong naging pabigat. Ito, aray ko, mas lalong naging mabigat na ganito ang binigay niya sa nanay ko. See, mabigat, sumakit. Ganun ang ginawa niyo. Nung na-hospital yung nanay ko, malapit na yung mamatay. Dahil ma-infection yun, malapit sa brain. Kasi, ngumuwi na yung mukha niya. Nahabol ko yan sa hospital sa Green Valley. Saan kayo? Saan ang perang dapat para sa amin? Wala. Kaya magtiis kayo. Makulong kayo sana. I hope. Yeah. What's the use of constitution law? Kung ganun ang ginagawa niyo. Bravery. To listen. The punishment. Go ahead. Ang lahat ng mga Filipino dito pag ganun, mawawalan ng respeto sa ating batas. Meaning, hindi nyo kayang pagdating sa karapatan ng tao Pilipino. Ganun niya. Napakadaling sabihin sa akin. Pero sa taon-taon, saan kayo? Madali din ba ang buhay namin? Sa taon-taon, nagiging yung buhay namin ba'y naranasan niyo? Ang buhay ay dapat para sa amin ay nasa inyo. Yung panty ng nanay ko. Anong panty niyo? Triumphs. Bench. Lipstick. Anong brand? Eyeliner. Anong brand? Samantalang nanay ko, halos hindi makabili ng gusto niya, ng pangangailangan niya. Kahit gamot na gusto niya. Ganon kaganda ang batas ng Pilipinas na ginawa niyo mula ngayon. Kaya nga, inaayos niyo, sinusubukan niyong ayusin. It's because may nangyari sa akin, at may nangyari kay mama, at may nangyari kay kuya. Hinihintay niyo na may mangyari bago kayo gumalaw, bago kayo gumawa at ayusin ang batas. Yan ang mga gobyerno ngayon. Hintayin munang may mangyari bago umaksyon. Yun. Kaya what's the use of constitution? Because only it's a paper. Ba? It's useless, sabi niya. Huwag na kayong magpakasal. It's useless. Only a paper. Huwag na kayong magpagawa ng titulo. It's useless. Only a paper. Huwag na kayong mag-aral para walang credential. It's useless. Only a paper. Lahat ng mga contract or kung ano mga importante dito na included sa batas ng Pilipinas, it's useless because only a paper. Punitin nyo. Ganon kayo katalino.
gagawa-gawa din ng batas, tapos kayo gagawa din ng kalukuhan, na samantalang kayo ang nagiging niluluklok ng mga tao dyan para gawin nyo ng tama ang iyong trabaho. Kaming mga normal na tao, mga civilian, umaasa sa inyo. It's because kaya nyo ipaglaban at ayusin ang government natin. Gobyerno, batas ng gobyerno. Nandyan kayo, niluluklok kayo para protektahan nyo ang bawat isa kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano ang tawag niya, rights ng bilang isang tao. Ganun po tayo. See? How about the Constantia Diet? Constantia Diet. Mang, ilak na lang dito, Mang. Sa gawas, ikaw na maglak. Okay. 320. Life is not enough for her 320. Buhay yun ng nanay nila. Nawala. Paano nyo maproprotektahan ang karapatan ng bilang DH or OFW sa labas ng ating bansa? Kung ganun kayo, parang pinoprotektahan nyo pa yung iba. Bakit ko sinasabi? It's because walang nakalagay doon kung ano ang pangalan, kung sino sila. Ganun kayo. Ngayon ang tanong ko, ano ba ang pinagkaiba ng polo at saka dole? Ano yung dole ba yun? Labor? Anong pinagkaiba? Kasi ang pagkakalam ko, ang polo, doon sila ang tagapagtanggol kung ano ang nangyayari doon. Sila ang gagawa ng paraan para ipaalam sa Pilipinas kung paano ipagtanggol ang isang Filipina or isang Filipino or kung sino ang Filipino ang nangangailangan ng tulong. Huwag niyong sabihin na ito'y pumunta doon as TNT. Huwag niyong sabihin na ito'y pumunta doon as Wurup. Huwag niyong sabihin na ito'y pumunta doon na ganun. Tulungan niyo. Ang gawin niyo, hanapin niyo kung sinong agency ang nagpapapunta doon na puro kalokohan. Meaning, pinapahamak nila ang mga Pilipino. Ngayon, sa akin, anong nangyari sa akin? Nakapunta ako ng Jeddah. Walang visa. According to Miss Alea, ang visa nasa paper. Walang problema yun as long as meron ding visa sa passport. Hindi ko na tinignan. It's because yung trust ko 100% doon kasi yung ginagawa nila is the word of God. They are worship God, of our God. Pero yun pala yung parang way nila para hindi malaman na ganun ang ginagawa nilang panloloko. They are using our God. They are worship. How come? El Joda for me, Chad Fair.
Reminders ko lang ho sa inyo. Lahat ng record ko kung saan ako pumupunta, it's legal, not illegal. Ngayon, pag namatay ako doon, anong mangyayari? It's hurot. She's crazy. Ganon. Kasalanan ng pamilya. Ganon. Dahil inallowed na ganon. Kasalanan ng psychiatrist. Dahil inallowed. Ganon. So, safety ang agency. Ang galing nyo. Agency. Napakatalino niya. Sorry doctor, kasi kinuha nila yung prescription na handwritten mo. Oo. Ngayon, sa ginawa niyo, malaking involved. Pamilya, TRC, school, psychiatrist, our government here in Coronadal, OWA here, PUAA here. Ganun ba ang kalokohang ginawa niyo? Isisi niyo lahat dito. That's what I thought. Kaya nga hinahayaan niyo nag-ooperate pa eh. Kumusta na pala yung KKK doon? Still operating? Wow. Hindi ko alam kung anong mga pinag-iisip niyo. Nang dahil lang sa pera, umiiba yung isip niyo. Umiiba yung ugali niyo. Kaya niyong ipahamak ang isang tao para lang sa pera. Na parang kayo ang nagluwal. Nang para kayong nagpakain sa akin. Huwag ganun. Dahil kayo ang may kasalanan. Kaya kami nahihirapan dyan. Kasi connect. Government eh. Ngayon itatanong ko sa iyo, Miss Jermaine. Allowed ka bang kumuha ng prescription? Wala kang pakialam kung bawal yan o hindi. Kasi hindi mo alam kung anong meron dyan. At alam ko. Kung ano ang mangyari sa akin, it's because I did mistake or whatever. But I am really sure, no. Hindi ako gumagawa ng isang hakbang na ikakapahamak ko. Tarantada.
Akala ko kaibigan tayo kaya pala kinukuha mo yung loob ko, eh. Kain tayo sa labas, sumama ka, gano'n. Kinukuha mo pala ang loob ko kasi may gagawin kayo sa akin. Ini-invite niyo akong kumain, gano'n. Tapos yung gumastos doon na lalaki, doon pala nagtatrabaho sa Polo. Hindi man lang ako pinagtanggol. Hindi ko makalimutan, dinuro mo ako pa ganon sa side ko na nakaganon ako. Dinuro mo ako. Remember, Miss Jubel, tumawag yung agency, tatanungin ako, anong problema? Bakit ako'y sasagot? Mag-isang agency lang kayo eh. Pumupunta kayo doon sa agency. Alam mo kung anong problema. Di ikaw magkwento. Dahil nawawalan ako ng trust. Kayo ang gumawa ng kwento nyo. Dahil ako ang gagawa ng kwento ko. Dahil yun ang totoo. Kayo gumagawa ng kwento. It's because para takpan nyo ang pagkakamali nyo. Para continuous ang trabaho nyo. At para hindi kayo mawalan ng lisensya. At para hindi kayo makulong. But for me, ako ang gagawa ng kwento ko because alam ko kung ano ang totoo. Hindi ko niloloko ang sarili ko. Wala akong pakialam kung sino kayo. Ganon kayo. Ganon kayo kayabang. Ganon kayo, tawag niyan, kagahaman. Okay lang sa inyo na mamatay ang isang tao para magkaroon ng pera. Wala akong pakialam. Ang sakit sa dibdib. Pag uwi dito, di ko alam kung anong meron sa akin. Kasi halos lahat. Halos lahat. Yung pinapakita niyo sa akin na mukha dyan, kausapin niyo po ang presidente. Kausapin niyo po. Whatever, who you are, wala akong pakialam. Because I have the right. Sige lang po. Totoo yun. Nahihiya kayo. Kasi kagagawa niyo yan. Alam niyo ho, kung ano man mangyari, kung gusto niyo akong kausapin o ano, wala.
Mainit. Kailangan paypayan. Mainit. Kailangan kasing ma-refresh din pati utak ko. Medyo mainit kasi. Namamawis. Yung yung parang yung likod ng tuhod ko. Namamawis. Nagmo-moist. Siyempre, dala na lahat. Ay, ni man, kagahon Hindi na bumibili sa tindahan lumalabas. Dali lang, mainit. Tingnan nyo. Ice candy. Ginawa ko. Hindi naman siya masarap pero pwede na rin pagtiisan. Sa 5 pesos. May bumili kasi 25 kahapon. Pambili 5. Ayan.
Bumili ako ng ilaw kahapon. Kasi dito ang dilim. Diyan lang sa labas may maano. Ayan. May ilaw na. Pero nakakadalang oras lang yan. 2. Depende. Hindi yan na ganun. Kasi pagtapos namin kumain mga 9, ay mga 8, 8:30, basta pagtapos kumain, pag nakaayos na, nag-a-arrange na ako. Nantok na ako. Ano ginagawa? Pag manonood naman, inaantok ako lalo. Ilan? Pinapatay kong laptop. Laptop na galing sa pawis ko. Pinaghirapan ko na mabayaran ang utang na 500. Para dito. Kasi iba yung laptop na gusto ko, more than 5,000 plus real. Sa Jarir. Kaso, kinuha eh. Uwi ko dito, laptop lang, tapos sisirain pa. Ang gagaling. Napakatalino ng mga tao doon. Tapos paglalaroan pang pagka-virginity ko sa Saudi, hindi maganda. Ano naman? Makumod ka lang. Ano naman? Tapos, pag doon sa jowa ko, hindi gani. Hindi gani. Maka umangal. Kaya, gamay na kami nakaon ko. Pag nilapilit ko, gano'n suka ko. Hindi ba lang? Pero masarap naman ang pagkain nila. Yun nga may, parang, ano nga yun yung, basta masarap. Yun yung gusto ko. Oo nga pala, yung sa Burayda to, yung matanda doon si Baba, binigyan niya ako ng pineapple. Pineapple na naka-green ata, yung na maliit. Tapos, tinapay. Binigay niya sa akin, so, tinanggap ko rin. At saka, parang napasalamat ako. Kasi, yun yung kakainin ko. Kasi wala pa akong kain. Napalakad-lakad ako. Hanggang nakapunta ako sa Habib. Saan yung Habib na yun? Tapos may ATM machine doon. Cross the road lang. Maraming CCTV doon. Kaya wala akong pakalam. Masarap. Hindi lang.
Yung ano ko kasi parang, yung first degree, charot. Masakit. Namumula ako. Tsaka, di ko alam paano to nagawa. Paano nangyari? Wala, pag sa investigasyon, hindi din pwede. O paano yan nangyari? Kailan nangyari? Wala din akong alam. Masakit lang. Yun lang din ang masabi ko. Sakit. Magpaparepair kaya ako ng aircon namin. Kaso, wala pala. May aircon lang pala mga butas-butas tulad nito. Aircon. Nangangarap lang. Nangarap ng gising. Malamig.
So, yan, nag-break ako. For how many minutes? May nakangayos kay hindi, para ma-relax ang isip ko. See, meron na akong from 0908-606-3179. Good news! 8 million pesos in slot machines are waiting for you for free. The number of places is limited. First come, first serve. Register now to get 200 and get 200 free URL. Ganito yung nakukuha kong code. Pagdating sa Facebook, sa Gmail, may number talaga siya. Hindi tulad dito, GCash. Talagang pangalan ng GCash. Ito, number. Smart. Talagang pangalan ng Smart. Meaning, sa Smart talaga. So, from 0981098338 tara na't manalo sa 10 pesos mo, gawin natin 15 pesos scam. From 09657-8906, ganun din. Mag-deposit ka ng 100, may free, 168 ka. Scam na naman. Daming number, 316% bonus waiting for you only here at Panalo Ka. Instant 2,000 Philippine until 2,000 Philippine money up until your 5th deposit. Kasi malalaman mo daming mga new number. Tapos ito pa, may code siya. From 09815961542, code niya 409797, tapos iba yung niya. Yun yung sa Facebook ko. Facebook ata or Gmail. Ito na naman, iba na naman. Yung binibigay nilang code. Ito na naman, iba na naman. Gusto nilang i-type ko to doon sa yung nag-a-ask ng code doon sa Facebook. Kaya ang dami kong change password. Kasi minsan hindi na ako nakakapasok. Tignan mo. On 157329 code. Ang dami. Puro mga code. Oo nga pala. Yung mobile ko pala, kinuha ko yon, yung number ko. It's because my own number in Saudi. Itong number ko.
Tignan niyo, ako'y nagtataka. Dito sa sub. Ito. Ito. Debit. Paper checking. Cheque. 3636. Ano to? Tapos amount SAR, 3,500. Ito po yung last sahod ko na nakuha ko. Nung pagpunta ko doon. Nung nasa Al-Fayha na po, Al-Nasim, ano nga yun? Al-Nasim, hindi ko alam anong ano yun. Basta doon sa Al-Nasim. Yan. Bakit po may 666 yung ano yan? Cheque yan eh. Hindi ko ho alam yan. Hindi po ako nag-loan. It's because wala ho akong karapatan mag-loan kasi mababa lang yung sahod ko. Tignan nyo, sa STCPay ko, nung nag-apply ako, nung nasa Al-Nasim ako, hindi ako maka-create ng STCPay ko na account. Kasi gusto kong magpadala sa Pilipinas dito sa nanay ko. Kaya nagpadala ako sa ibang account, doon sa kasama ko. Tignan niyo po, hindi ko alam kung paano basahin yan. Na-remember ko po nung nasa male ER ako, may pasyenteng nag-ask sa akin, which one is better, Habib or here? Ang sagot ko, I don't know. Yun. That's the real answer. Hindi ko alam to. Yung AppShare ko, hindi ko alam kung ano ang SPL. Nung sa Habib ako, talagang ini-erase ko. It's because I don't understand Arabic. What's the use this if I don't understand?
to Jodeskin. Ano ba? Nahihilo ako sa iyo. Nahihilo ako tapat. Sikreto lang natin to, ano? Hindi lang. Sikreto lang. Kasi hindi ko makita masyado. Nahihilo ako. July 1, 2023. Nag-start ako. July 1, 2023. Hindi ako makapasok. Sa taas pa. Maka-STC Pay kasi ako eh. Mula nang nalaman ko may STC Pay, laging STC Pay ako. Pero hindi ko alam yung iba, wala na dito. Hindi ako nag-delete. Sure, nag-delete ako. Hindi ko na ma-remember. Saan pa? May papakita ako sa inyo. Kasi hindi ko rin maintindihan eh. Ako'y nalilito. Napakahirap po. Saan na yun? See? Kung anong ganda ko noon, nakakalimutan ko na ngayon kasi tingnan niyo yung ganda ko ngayon. See? Gawang belo yan. Kaso nag-expired, ganito ng mukha ngayon. See? Gawang derma yan. Kaso expired din. Ganito din kalalabasan ngayon. May expiration pala, no? Hindi talaga natin alam. Ano natin to, ha? Talagang expired talaga. Wala na akong magagawa eh. Tapos pagdating dito, kawawang kawawa. Sige, tignan niyo.